Naalarma ang ilang taga Gabaldon, Nueva Ecija dahil sa unti-unting pagkasira ng isang tulay roon. Nakita kasi ang isang butas sa Dupinga Rib Bridge dahil sa lokal na pamahalaan ay pangunahing dinaraanan ng mga residente at motorista papasok at palabas ng kanilang bayan. Kita rin ang ilang bitak-bitak na bahagi sa ilalim ng tulay. Pasamantalang pinatungan ng steel plate ang butas. Nilagyan na rin ng plastic barriers ang apektadong bahagi ng tulay. Naghanap na ng alternatibong ruta ang Gabaldon LGU para doon padaanin ng mga malalaking sasakyan. Nag-inspection na po ang mga taga-Department of Public Works and Highways sa Dupinga Bridge na alay mahigit 50 taon nang nakatayo. Inirekomenda sa Senate Blue Ribbon Committee report na isailalim sa preliminary investigation ang 6 na dati at kasalukuyang mambabatas na idinawit sa flood control scandal. Mas malamyang bersyon nito kaysa sa unang draft na pinakakasuhan ng 6 na personalidad. May unang balita si Ian Cruz. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na ang nagsabi, pinalambot ang ilang lengguwahe sa committee report kaugnay ng mga maanomalya o manong flood control projects. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent, hindi mababago yung substance. Sa naunang lumabas sa draft report, nakasaad na inirekomendang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at Senador Francis Escudero. Pero ngayon, imbes na irekomendang kasuhan, In-specify na lang namin na salit na instead of using the word charged, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. Pag sinabing charged, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pag-isipin ng mga tao, china-charge na sa korte. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinurek lang namin yon. nang unang lumutang ang draft report, ilang senador ang nagsabing binabawi nila ang kanilang pirma rito. Ang draft report din na ito ang isa sa itinuturing na mitsa sa pag-ugong ng umunay kudeta sa liderato ng Senado. Pagtitiyak ni Lacson, walang kinalaman sa minorya at sa sinasabing Senate coup ang paglambot ng lengguwahe ng rekomendasyon. Did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan yung... Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. So, di naman po ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No. Ribbon Committee? No. Alright. Not But, at all. sir, to be clear ha, undergo PI on plunder and graft, yung tatlong Hindi, senador. marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards. Bukod kina Escudero, Villanueva at Estrada, inirekomenda ring isailalim sa preliminary investigation sina dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for PI din ba, sir, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Sir, si PBBM po, babalikan mo Malayo na yun. Kasi impeachable officer ang presidente eh. Na-dismiss na nga yung impeachment complaint. Tiwala raw si Lacson na makakakuha siya ng 11 lagda na kailangan para maaprubahan ang committee report. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Naniniwala ang Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na wanted sa mga kaso kanina sa mga nawawalang sabongero. Wala pa rin kasi silang nakikitang records na nagpapakitang nakalabas ng bansa si Ang ayon kay Justice Secretary Frederick Vida. Patuloy pa rin daw ang mga otoridad sa pagsuyod sa mga posibleng pinagtataguan ni Ang. Si Ang ay naharap sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Kamakailan sinabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan
na posibleng nasa Cambodia si Ang. Pinabulaanan na ito ng Ministry of Foreign Affairs ng Cambodia. Of course, diba? We have partners, no? We have member countries na nagko-cooperate sa atin, no? And we're exploring all avenues, no? Ang record namin na dito. As of this time is speaking, wala sa BI eh. Of course, diba? Those are the formal channels, no? Wala the formal channels, no? Sa formal channels wala talaga. Patuloy po nating hinahanap. Kinilala ng Korte Suprema ang co-ownership sa mga ari-arian ng same-sex couples na naninirahan ng magkasama. Ayon sa Korte, pwedeng kilalaning co-owners ng mga ari-arian ng same-sex couples sa ilalim ng Family Code. Sakop ng Article 148 ng Family Code ang property relations sa mga couple na nagsasama pero hindi pwede ikasal ng legal. Kikilalanin ng co-ownership kung mapapatunayan nilang pareho silang may ambag sa pagbili ng property. Kasabay nito, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila maibibigay ang lahat ng proteksyon sa same-sex couples hanggat walang ipinapasang batas ang Kongreso na kumikilala sa kanilang mga karapatan. Wala pang sagot ang Kamara at Senado kaugnay nito. Pasok na sa top 40 ng Women's Tennis Association o WTA rankings si Pinay tennis star Alex Ayala. Panibago na namang yang career high ni Ayala. Kasunod yan ang kanyang quarterfinals appearance sa Abu Dhabi Open itong nakaraang linggo. Noong pumasok ang 2026 rank number 50 si Alex. Mula noon, 5 torneo na ang kanyang sinalihan kabilang ang ASB Classic kung saan umabot pa siya sa semifinals. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.